Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Joe muli ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Yung, humble YouTube channel ko na to ay makikita ninyo na hindi ako talaga nag-e-edit. Kung ano man yung nasabi ko ay wala akong cover up, walang pagpapalit, walang pagpapaganda o yung tinatawag na para kung ano yung maganda sa pandinig ng ibang tao. Kasi sa akin, ako bilang isang nangangaral na salita ng Diyos, yung approach ko ay hindi ho pambobola. Hindi ako gumagamit ng tinatawag na trickery. Tinitricks yung, hindi tulad ng ibang mga preacher, they try to tricks yung mga tao. They're using the Bible. Cherry picking. Ang tawag ron cherry picking. Kinukuha, yung pinagtatagpi-tagpi. Dito nga sa Bible pag pinagtagpi-tagpi niyo yung mga verses magpapakamatay kayo Pwede kayong itutula kayo, utusan kayo magpakamatay. Nandito sa Bible. Nandito rin sa Bible. Pag pinagtagpi-tagpi yung mga words that is dangerous, parang ang tawag ron sino yung yung movie noon na Frankenstein, di ba? Nilagyan siya ng ulo, ibang tenga, yung katawan, tapos naging Frankenstein siya. Ganun na ginagawa ho ng maraming preacher. They're using the Bible, itong Biblia natin, pinagtatagni-tagni, and then gumagawa sila na tinatawag na dangerous and demonic doctrine. Sila ay, yung sinasabi ko sa inyo, nagbibigay sila ng maganda talaga. Nagdadamit tupa. Nagdadamit tupa ho talaga. Tupa, nagdadamit ng tupa. At yung kanilang pagsasalita ay ginagamitan nila ng style politician. Yung talagang ganun. Hindi ako maloloko ng mga yun Kasi yung mga yun, alam ko talaga sila yung manloloko. Kaya sinasabi ko sa inyo, nung bumaba ang Panginoon sa Kristo rito, He didn't even preach the Jewish religion. Although siya ay isang Jew na isang lumaki sa tradisyon ng mga Hudyo, pero He never preached the Jewish religion. What He did is, He explained na yung sinabi ni Moses at ng mga prophets ay siya mismo yung katuparan. Kaya nga, ayaw maniwala ng mga tao sa Kanya. Ikaw na tao lang, sinasabi sa Panginoon sa Kristo. Nagpapanggap kang Diyos? Kilala namin ng mga magulang mo Di ba, anak to ng anluwagi o ng carpenter. Kaya sa akin, kung napapakinggan nyo ito, this is the right moment sa atin na tandaan ninyo, yung majority ng mga tao na nagkukulumpunan sa isa, kapag merong isang makikita tayo na maling aral ng Biblia, totally tinatanggihan si Kristo na siya ang Savior, siya ang God Almighty na nagkatawang tao, at siya ang giver ng Holy Spirit. Delikado ho kayo. Tandaan ninyo. Pag kayo maghihingalo na, tandaan ninyo, yung religion na kinabibilangan nyo, hindi ho yun ang realidad. Papasok na kayo sa realidad na meron kayong matatanaw na liwanag na dun ho kayo pupunta. At kapag yung pangalan ho ninyo wala sa aklat ng buhay na nasa langit, hindi ho kayo dun pupunta. Kung paano hindi pinaghinayangan ng Diyos yung mga anghel na nagkasala at sila ay merong oras at panahon na ibubulid sila sa impyerno, ganon din ang gagawin nyo sa inyo sa kaluluwan nyo. Ano ba ang tao sa mata ng Diyos? Although sinabi ng Panginoon na hindi siya natutuwa sa mga makasalanan na namamatay, bagkus siya'y naghihinagpis, subalit anong magagawa ng Diyos kung ang isang tao ay ayaw niya na kilalanin ang tunay na pagliligtas ng Diyos sa tao?
Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi pag-anib sa anumang iglesia, simbahan, denominasyon. Kung yung Hesukristo na tinanggap ninyo sa isang denominasyon o iglesia o simbahan o fellowship o mga born-again churches, ay hindi pala to yung Kristo na talagang sinabi ng Biblia na pilit nilang iniiwasan kasi ayaw talaga nila na mabuko sila sa ginagawa nila na pag-propagate ng gospel, sariling gospel nila. Marami mga tao ngayon na kung saan maraming tao, doon sila. Kasi kung ano yung sikat, ay eto, pinagpala to, dito tayo mag-church, mag-go home church dito. Pero tandaan ninyo, Jesus said, malapad ang daan na nilalakaran ng mga tao, ang dulo naman nun ay kapahamagan. Kung saan maraming tao, nandun ang disaster. Yung akala ninyo, tama yun. Yung pinupuntahan ninyo. Let's say, sabihin natin, yung mga tao na pumunta sa Panginoon, 3,000 katao, di ba pinakain niya ng fish and mga bread? Tapos sinundan pa siya, sumunod pa sila. Nung na-corner nila ang Panginoon sa isang lugar, ano sabi ng Panginoon? Sinusundan niyo ako, hindi dahil nananampalataya ko, kundi dahil nakakain kayo. Dahil sa pagkain. Marami mga tao, they are joining yung mga churches, fellowship, iglesia, kasi ginagawa nilang anting-anting. Ang paniniwala nila, aasenso sila sa buhay. Tandaan ninyo, this world, ang mundo natin na to ay lilipas. Ang sabi nga huwag ninyong mahalin ang bagay ng sanlibutan ito. Worldly things. Yung nakaraan na aking sinabi, ng mundong ito, mga kapatid, ay hindi talaga ito ang mundo na mananatiling magpakailanman. This is just a replica, a footstool, a training ground sa atin. Sa mundo na to, nandito lahat ng klase ng manloloko, scammer, sa pananampalataya, scammer sa lahat, love scammers, like that. Yung mga magnanakaw, mga merong tinatawag na masasamang hangarin sa inyo. Subalit, tandaan ninyo na sa pangangaral ko sa salita ng Diyos dito sa YouTube na ito, I don't ask any favor. No money involved. Dahil hindi ako naniniwala dyan. Sapagkat alam natin na kailangan natin na ang pera para mabuhay, magtrabaho. Totoo yun. Pero ang isang nangangaral ng salita ng Diyos, magutuman o mabusog, hindi siya kukuha ng pera sa tao. Tulad ng ginagawa ko. Ang sa akin, kapag mayroon nakikinig ng salita ng Diyos, at yung nakikinig na yon ay nagkakaroon siya ng unawa at nabubuksan ng Panginoon ng isip niya, magpapasalamat ako. Hindi ko kailangan ng pera o tulong ng ibang tao anuman. No, hindi. I would rather die na gutom kaysa nanguha ng pera sa mga tao gamit ang Biblia. Ito. Sinasabi ng iba na hindi naman masama na manghingi sa tao. But the Bible says, Jesus said, preach the gospel free of charge. Ayun ang sinusunod ko. Free of charge. Pag sinabi na sa akin ng Panginoon na itigil ko na yung pag-YouTube ko, ititigil ko. Pero ang masasabi ko sa inyo mga kapatid na sa panahon natin ngayon, mind your own soul. Not mind of their soul. Yung soul ninyo, ang isipin ninyo, hindi yung iba. Sapagkat maaring yung sinusundan nyo, yung mga pinaniniwalaan nyo, ay hindi naman pala yun ang makapagliligtas sa inyo. Kayo ay nagoyo. Kayo ay na-scam. Meron ako ipapangaral dito sa inyo. I-share ko lang naman ang Ecclesiastes. Ang ibig sabihin ng Ecclesiastes is the preacher.
Ecclesiastes. Ang sumulat ng Ecclesiastes, the preacher, walang iba kundi si King Solomon. Alam natin si King Solomon, siya ay anak ni King David kay Bathsheba. Pero meron pa silang naunang anak. So lumalabas sa pangalawang anak si Solomon ni Bathsheba kay David. Yung una di ba namatay? Dahil anak sa pagkakasala yon. Alam naman natin si Bathsheba. Siya yung na-target ni David na siruin niya sa kanyang paninilip. Naninilip ng boboso dun sa bubong. Naliligo si Bathsheba. Ito naman babae kasi ba't hindi hinarangan yung di ba? So, nakikita natin, ang Biblia, marami dito talaga na malalaswang mga pangyayari. Marami dito na hindi kaaya-aya. It's a lesson learned sa atin. Yung mga hindi kaaya-ayang ito yung aya ipangaral ng mga preacher. Kasi gusto nila to make the Bible looks holy. The Bible is a book of holiness and the book of evil. Lahat dito naka-record. Para matuto tayo kung anong pipiliin natin, mabuti ba o masama. Nakalagay rito. Yung sumulat, ibig sabihin, hindi niya ginamitan ng anumang mga screening words o yung pagagandahin. Hindi. Ang Bible po ay hindi ito sugar-coated. Ito ay tulad ito ng isang matalas na tabak na espada o kutsilyo. Ang Bible po ay hindi ito sinausaw sa sugar. Tandaan ninyo. Hindi ho. Di ba sabi ng Biblia sa pangitain ni Ezekiel, maging si John of Patmos o John the Beloved, he eat the word of God, the scroll, and it tastes sweet, pero bitter sa kanyang stomach. Ganun ang Bible. It's sweet, but it's bitter. Yung bitter ay yung magpapagaling sa'yo sa anumang sakit o karamdaman sa spiritual. So, ito yung, nung una pa lang, ito yung gusto kong sabihin. Bakit hindi masabi ng mga preacher, so-called preachers, yung tunay na nasa Bible? Na maraming kalasawaan dito na nasulat, na maraming kahangalan, maraming pagpatay, bloodshed, pagnanakaw, lahat. Nandito lahat. Sabi ng iba, the Bible is just like alam niyo yung parang book of love. That is wrong. Ang Bible, dito nakalagay lahat ang uri ng mga tao, nakasulat. Sabi nila, the Bible is the Word of God. That's why it must be pure. Ilan yung Word of God dito? Di ba nga merong ginawa sila, yung bagong imprenta ngayon, lahat ng words ni Jesus Christ na ating Panginoon ay red in color. How about the other Bible o the other pages ng Bible o chapters? Di ba hindi? I wanna point it straight sa inyo. Ang Biblia, either it will drag you to hell or if you bring you, yung dadaling ka sa langit. It based on your own interpretation. Kapag nag-interpret ka ng Bible na either hindi naman literal in-interpret mo, halimbawa, Jesus Christ said, ang sino man pinagmumulan ng kasalanan, di ba? Mabuti pang kung ang kamay mo pinagmumulan ng kasalanan, putulin mo at itapon. Kung gagawin yung literal yon, lahat ng tao sa mundo, putol na kamay. Pero hindi yun eh. Pas masasabi ba natin na sarcastic naman yung sinabi niya na yun? Which is true. Kung walang pakinabang yung kamay mo, putulin mo na. Pero walang gagawa, di ba? Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Your hands is useless. Because you're using it for evil. It's useless. Kahit maputol yan, masasabi ng mga angels sa langit, we don't care kung maputol yung kamay mo na yan. Because it's useless. You're using it for doing evil. Yung pagnanakaw, lahat kasamaan. So, makikita natin dito na
Ang Biblia mismo, sabi nga, the Holy Bible, inilagay ng mga tao yon, yung sa imprenta. Just recently lang yun, na si Gutenberg, yung nauso yung di ba, imprenta. Nilagay na nila Holy Bible. But actually, this book, ito ay manual. Manual na ibinigay sa atin, para troubleshooting, manual. Hindi tayo para puro love lang dito, lahat pag-asa. Hindi ho. Ang Bible po ay nandito lahat. Ang tragic end ng tao ay nakasulat. Ngayon, kung nagiging cherry picking ang ginagawa natin sa Bible, gusto lang natin parang maganda sa tenga, itong basahin natin. Huwag ko kayo makikinig sa ganun mga preacher. Hindi masabi yung tunay. Andito ang daming kalasawaan sa Bible, di ba? Na nakasulat. Para matuto tayo na huwag natin tularan ng mga yun. Pero yung mga preacher na to, maraming preacher yan na naririnig ko eh. Because they only want your money. Kunyari magsasabi ng magagandang bagay, puro blessing, puro magkakaroon kayo ng material things. Yung mga aral na yun ay hindi aral ng Panginoong Kristo. Hindi ho. Hindi. Jesus Christ said, in this world, you will going to have tribulation. Bawat isa sa atin. Merong puputulan ng ulo, merong papahirapan, at hindi lang yun. Bawat isa sa atin ay magpupunta o goes to sufferings. Nandiyan yung pag-uusig because of your belief sa Panginoong Kristo, because you believe in the Bible. Mabasahin ko sa inyo, ang aking konting papaliwanag ay ang tungkol sa the book of Ecclesiastes. Basahin ko sa verse 1 muna. Ang sabi rito, ang sabi ho rito sa verse 1, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Si King Solomon ito. Si King Solomon ay nag-rule ng 40 years sa Israel, the United Kingdom of Israel and Judah. From 970 BC hanggang sa 931 BC kasi pababa ang bilang. So, nag-rule siya ng 40 years. At namatay siya around 80 years old, 82 years old, something like that. Pero pinanganak siya around 1010 BC. Yan ang year na pinanganak siya. Approximately. Si King Solomon ay anak ni King David kay Bathsheba na ginawa niyang asawa. At alam natin si Bathsheba ay asawa ng isang Hittite na ang pangalan ay Uriah, na siyang tapat na commander-in-chief ni King David pero tinraitor niya. Tinraitor. Asawa ng commander-in-chief niya ay minolest niya, ginawa niyang parausan. That's evil, right? Evil. Mamaya sabihin ko sa inyo, kung evil sila, bakit bumaba pa si Jesus Christ? Pwede na nga hindi bumaba eh. Di ba? Nung nananalangin siya sa Gethsemane, pinalakas siya ng anghel ng Diyos, di ba? Actually, yung panalangin niya na yon, it's okay kung hindi niya inumin yung saro ng paghihirap, which is death. Yung on the cross. Alam niyo yung mangyayari? God will gonna wipe out the entire human race. In just a snap of the finger. Iwa-wipe out niya na. Ginagawa ba talaga ng Diyos? Yes. Look at the giants nung panahon ng Genesis chapter 6. Winipe out niya through flood. Nung unang rebellion ni Satan, ni Lucifer, winipe out niya yung mga strongholds nila. Kaya Jeremiah chapter 4 verse 32, dinala si Jeremiah sa lumang earth after ng devastation o war between the forces of darkness at saka yung forces ng light, mga angels ng Diyos, naglaban sila eh. And then these forces, yung battleground nila ay yung
Ancient earth. Not this earth, ancient earth. And then, ano nangyari sa ancient earth? It was melted sa labanan nila. And then, Isaiah and Jeremiah, Isaiah chapter 16 yun. Tsaka sa Jeremiah, nakita niya na yung earth ay nag-shake na parang kumukulong lava. At walang mga animals, wala lahat na wala. Yung stronghold ng mga fallen angels. Kasi watcher si Satan eh. So, inangkin niya yung earth na sa kanya. At naglaban, na destroyed yung earth. Umitim lahat ng paligid. Darkness, totally, collapse ang earth. That was the first earth. Hindi yung ngayon. Basahin yung Biblia sa Hebrew, hindi yung earth na tinutukoy ngayon. That's what I wanna point it out. Kahit yung mga scientists, they discovered na maraming extinction na nangyari sa earth, which is true. Yung mga carbon deposit lang na nakita nila, which is true. So, anong meron sa panahon na yun? Yung mga fallen angels, yung mga mga watchers, they build monuments dito sa earth. Just like building yung pyramids. Anong ng pyramids? That's a communication lines nila. May mga pyramids na nakita nakalubog sa Pacific Ocean. Maraming pyramids. May yung mga pyramids din na nandun sa Antarctica, na kapag nag-melt na yung makikita nyo, daming pyramids doon. Yun ang mga stronghold ng mga angels ni Lucifer noon. At dun sa Pacific Ocean, meron ng wall na napakalaking wall. Makikita ninyo, hindi natural formation. It's like man-made. May gumawa. Maging doon sa Baltic Sea. Isang malaking platform. Giant platform na may mga stairs. Sino gumawa na? Nakalubog na. Not humans. At yung mga malalaking mga bato na blocks of rocks na ginagawang pang wall o pang gawa sa pyramid, mga nadidiscover nila. Because before, ang nagahari sa earth, wala pa si Adam, wala pa yung sinasabi ng Genesis chapter 1, let there be light. Wala pa. Ay mga watchers of fallen angels na nag-fall, na na-discover ng Diyos. Nung nag-report ang mga angel ng Diyos sa kanya, kasi na-discover ng Diyos na opposite si Lucifer, si Satan, and then they attack Lucifer dito sa earth. Yung mga angels ng Diyos. And then they've been destroyed or defeated. Yung iba nahuli, yung iba nakakalat pa, sa huling araw ay sila ay mahuhuli ng mga angel ng Diyos din. At sabi ng Biblia, tayo rin ang hahatol sa kanila. Magiging jurors tayo laban sa mga fallen angels na yun. Ang Ecclesiastes, ang sabi rito ni King Solomon, si King Solomon, tandaan ninyo, he married 700 wives, yung mga royal blood. 700 na babae. Oh my goodness. 300 concubines para usan. So, ang asawa niya ay 1,000. Kagagawan ba ng Diyos yung utos ba sa kanya? Hindi. Bakit pinayagan ng Diyos? Walang magagawa ang Diyos kasi binigyan niya ng freedom ang tao na yung freedom na mamili kung saan siya pupunta. Kahit sa ngayon, kahit mura-murahin nyo ako, that's your freedom, right? Freedom yun. Pero, yung freedom nyo na yun, may hangganan yun. Kung ano man freedom natin ginagawa, na alam natin, evil, ang naging resulta ay may hangganan. Did you know na si King Solomon ay nag-backslide? Nung natuto siyang magkaroon ng mag-acquired siya ng maraming asawa, babae. Isipin niyo babae Pag gusto niya, siguro, nakita niya yung mga animals siguro na, uy, yung mga animals, may hit, nag-hit sila.
Tatawagin niya lang yung isang concubine niya. Halika rito, paligayahin mo ako. Nag-start na siya mag-backslide. Ayon sa 1 Kings chapter 11 verse 6, basahin nyo. Solomon did what is evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David his father had done. Nagpakasama siya. Natuto nga siyang yung black magic, tsaka yung necromancer, yung kumontak sa mga dead soul. Pinaglaruan niya rin Pinaglaruan niya yung salita ng Diyos. Natuto siya ng mga dark, yung tinatawag na mga magic, black magic. At sumamba nga siya sa mga sa mga false god Yung mga Diyosa ng mga asawa niya Pinagpatayo niya pa ng mga building. Basahin niyo nandun yun. Ganon naging kasama siya. Kaya yung mga humahanga kay King Solomon, huwag kayo humanga. Sabi ng mga preacher, matalino siya kasi nagbigay siya ng judgment sa dalawang babae nag-aagawan sa isang sanggol. Nung una yun, nung hindi pa siya nagbabackslide. Naisulat ng Ecclesiastes, after na maparusahan siya ng Diyos, at nung na-realize niya ang pagkakamali niya, sinulat niya ang Ecclesiastes, etong book na to. Para wag natin tularan yung kanyang pagkakamali. Si Solomon ay tinatawag rin na Jedidiah, beloved ones. Si Solomon ay technically ay pangalawang anak ni David kay Bathsheba. Yung unang anak ni Bathsheba kay David, anak sa pagkakasala yun, ay namatay sa sakit, di ba? Natatandaan ninyo. Namatay sa sakit. At si Solomon ang pangalawa, at ang pangatlong anak ni Bathsheba at ni David ay si Nathan. Third son. Bali, third son na siya. Sa genealogy ng Bible dito, genealogy, kayo po na bago pa lang nagbubuklat ng Bible, makikita nyo genealogy. Pag binasa nyo yun, maieng-eng na yung utak nyo. Paano nangyari to? Merong mga pagkakaiba dyan, tandaan ninyo. Merong pagkakaiba. Yung mga pagkakaiba na yan, hindi nyo pwede pag-compare sa Book of Matthew tsaka sa Luke. Sila yung may ng genealogy. Merong pagkakaiba dyan. Merong pagkakaiba. Kasi yung genealogy niyan, dalawa ang binabanggit dyan na lineage. Dalawa. Yung Book of Luke, ang genealogy na binabanggit yan, kung sinong napa-include o napaloob sa genealogy na yan, ay si Mary. Sa Book of Luke, genealogy ni Virgin Mary yun. Yung mga kabilang sa Roman Catholics, alam nila yan na si Virgin Mary o si Mary, ang kanyang genealogy ay doon kay Luke, sa genealogy ni Luke. At si Joseph naman, na asawa ni Mary, ang genealogy niya ay doon sa Book of Matthew. So magkaiba yun. Si Jesus Christ, doon sa genealogy ni Matthew, ang sabi, Jesus Christ, the son of David. Ang ibig sabihin nito ay, alam natin si Jesus Christ, kaya binanggit niya ay, Jesus Christ, he wasn't the son of Joseph. Hindi. Kasi si Matthew alam niya. Sa genealogy niya, this is the genealogy of Jesus Christ, the son of David. Hindi siya anak ni David, di ba? Pero sa lineage ni David, si Jesus Christ ay matetrace niya. Bakit sinabi ni Matthew yun? Sapagkat si Jose, hindi biological father ni Jesus Christ. So, pwede bang maging biological father ni Jesus Christ si King David? Dahil ang laki ng agwat. 14 generations ang lumipas bago si Jesus Christ. Hindi rin. Pero yung tinatawag na seed o promised seed na bababa ay sa lineage ni King David.
from the tribe of Judah. Si King David, from King David up to Abraham, ay 14 generations din. So, meron generations. Yung sa 14 na generations na yon ay hindi na initemize ni Matthew kung sino-sinong mga tao ang nandun. Tandaan natin na si Adam and Eve nagkaroon ng mga anak. At isa lang sa mga anak niya, sa marami niyang anak, ang pinili ng Diyos hanggang sa panahon ni Methuselah, ni Enoch, ni Noah, at ni Shem. Yung lineage lang na yun. Yung ibang anak ni Adam and Eve, ang sabi, nagkaroon sila ng mga sons and daughters pa. Ito yung mga nalahian ng mga Nephilim o giants. So kaya, rejected sila sa tinatawag na lineage. Yung mga tunay lang na humans na nilikha sa likeness and image ng Diyos. Ang siyang lineage na dediretso papunta kay Virgin Mary at kay Joseph. Although si Jesus Christ ay hindi biological son ni Joseph, pero dito makikita natin sa Book of Matthew, kung babasahin ninyo, si Joseph, ang tatay niya ay si Jacob o Jacob. Pero dun sa Book of Luke ay si Heli. Paano nangyari yun? Dalawa tatay niya. Hindi ho dalawa. Pakinggan nyo. Si Mary, si Virgin Mary, na tinatawag ng Virgin Mary o Mary, the Mother of Christ, ang kanyang nanay ay si Anne o Hannah. Hindi siya yung Hannah ng Luke na matandang prophetess, hindi. Si Hannah ang kanyang biological mother. At ang biological father ni Mary ay si Joachim. Ang mag-asawang ito, ang family business nila sa panahon ng Roman Empire, sa panahon ng mga Greeks din na mga panahon na yon, ay sila ay gumagawa ng mga tables, ng mga cabinets, ng mga chairs para sa negosyo na ibinebenta nila sa mga Romans, sa mga Greeks sa panahon na yon. So sila ay tinatawag na negosyante, yung pamilya nung Joachim at ni Anne. Ba't sabi ng Biblia sa Luke na naghandog si Mary ng poor man's offering? Sinasabi ng ng ibang preacher, poor man's offering yung hinando, kaya mahirap sila. Kaya nga binigyan sila ng Kings of the East, yung mga magi, ng gold, kasi mahirap sila. That is wrong. Hindi yo. Offer lang yon, symbolizing yung kingship ni Jesus Christ. Hindi, alam ba ng mga na mga magi na mahirap si Jesus Christ o yung mga gulang niya? Hindi. Ang pamilya ni Mary at ni Joachim, ang kanila ay negosyante o merchant. Merchant sila at sila ay naggagawa ng mga muebles o mga cabinets, carpentry sila. Kaya nga si Joseph na asawa ni Mary ay carpenter. Kasi etong pagkakamali kasi ng maraming preacher po, ginagawa nilang parang yung karpintero lang yan. Ang buhay karpintero, kahit sa Amerika dito, mas malaki pa sweldo kesa sa mga nag-oopisina. Mga carpentry. Halimbawa ako, minsan kumukontrata ako paggagawa ng mga gate, yung mga wooden gate. Sinisingil ko yun. Nang higit pa,
sa kinikita ng mga nag-opisina, wala silang magagawa. Kaya ba nila maghukay, tsaka magsemento, maglagay ng mga ano, tsaka ilagay yung mga planks? Di ba hindi? Sa panahon ni Mary at saka ni Joseph, yung family business ng mga pamilya nila ay nandun sa Galilee at papuntang Syria. Sila po ay negosyante. At makikita ninyo na kapatid o kamag-anak din o pinsan ni Joachim, si Joseph of Arimathea, na kumuha sa bangay ng Panginoon at pinahiram yung libingan. Pero yung libingan talaga na yon ay naiprophesy na ni Joseph of Arimathea na mamamatay ang Panginoon sa Kristo at yung libingan na inihanda niya kay Jesus Christ. Sa mga hindi nakakaalam, kasi nga, kapag kayo mga nakikinig sa mga preacher ninyo, pastor ninyo, kasi kung hindi binabanggit sa inyo ang tunay na historya ng kasaysayan ng pagkakataon na yon ng Panginoon sa Kristo, hindi ninyo alam, pag dumating sa inyo ang trials and sufferings, magbabackslide kayo tulad ni Solomon. Magbabackslide do kayo. Kasi mahina ang pundasyon nun ninyo. Si Mary, ang mother niya ay si Hannah at ang kanyang tatay ay si Joachim. Makikita ninyo sa Book of Luke at sa Book of Matthew, yung father ni Joseph na asawa ni Mary ay si Heli at sa Matthew naman si Jacob. Bakit dalawa yung tatay niya? Mali ba yung Bible? Hindi. Sa Book of Luke, ang genealogy ni Virgin Mary ay doon sa Book of Luke through Nathan, na third son ni King David at ni Bathsheba. Dito naman sa Matthew, ang genealogy ni Jose ay through Solomon, the second son of Bathsheba and David. So magkaiba, magkapatid yung genealogy nila. Ngayon, si Heli at si Jacob dito sa Book of Luke and sa Book of Matthew ay ano sila? Magkapatid ho. Si Joachim ang panganay na siyang asawa ni Hannah na tatay ni Virgin Mary. Si Joachim. So si Heli, Joachim at Jacob, they're related. Siblings sila. Si Joseph, dahil unang namatay yung tatay niya na si Jacob, and then yung si Heli, he adopted Joseph para maging anak. At by laws, nung panahon na yon, ay technically anak niya na. Kaya, magkamag-anak si Jose at si Maria. Cousin sila. Nag-asawa. Teka, Brother Joe, makikita niyo sa historical books din ng mga, sa Book of James din, nabasa doon si Joachim, at sa iba pang mga traditional na na nakuha rin ng mga Roman Catholics at ibang Protestant. They were cousins. Teka, masasabi niyo, come on, hindi ba yan? Hindi ba malaswa yan? Sa panahon natin, malaswa, di ba? Sa panahon nila, hindi. Teka. Huwag ka mawala ng pananampalataya sa Panginoon, kapatid. Baka sabihin mo, kaya ayaw ko kay Kristo. Wag. Dahil, ni isang patak ng dugo, wala si Jesus Christ na namana kay Mary. Tandaan ninyo. Ginamit lang yung sinapupunan niya para lumaki ang Panginoon sa tiyan. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay walang father sa earth. Miraculously birth ang nangyari. Si Jose ay hindi niya biological father. Alam niya sa story ng Bible, right? So huwag kayong mag-offend sa nangyari sa kanila. Dahil ito ay isang purely yung tradition nila, ganun.
So, masasabi ng iba, so magpinsan pala, magpinsan. Dapat bang gayahin yun? Hindi na, binawalan ng Bible yun kasi pati kasulat, di ba? So, ang point dito, si Jesus Christ ay walang anumang related blood sa kanila. Kasi, kung meron, mananatili pa rin tayo sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Hindi kayang bayaran ng tao ng kanyang dugo ang kasalanan niya. Kaya nga si Jesus Christ ang bumaba para yung kanyang holy and precious blood ang magtubo sa ating kasalanan once and for all, sabi ng Bible. Once and for all. Yung kanyang dugo ay nabubo sa krus ng Kalbaryo, banal na dugo, blood from heaven, blood of heaven. Because he is the second Adam. Yung si Adam na first Adam na hindi niya nagawa yung dapat na repentance o pagsisisi, ay binigyan ng absolute pardon ng Panginoon, si Adam, through the blood of the animal, sacrifice. At ginawa yun ng mga Hudyo rin, ng mga Hebrew, at ni na Moses, di ba? Subalit, just to cover up your sin. But eto, nung dumating ang Panginoon, once and for all, nalinis na ang lahat. That's why, ang gusto lang Panginoon nung nangaral siya is repent. Because the kingdom of heaven is at hand. Ang sabi rin dito, si King Solomon, ang sabi niya, vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Natauhan siya rito eh. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa, ang dami niyang gold, ang dami niyang mga bahay, mga pagkain, mga precious memorabilias. Hanggang sa tumigas ang ulo niya. Nagmataas na siya sa Diyos. Ano nangyari? God removed the 10 tribes from His jurisdiction. Yung sa anak niya na yun na nangyari, hindi ayaw ni Solomon na makita niya na nag-divide na ang house of Jacob. Yun lang ang dalangin niya. So dito, ang sabi niya, verse 3, what profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? Anong mapapala niya sa mga pinaghirapan niya? Verse 4, one generation passeth away, and in another generation cometh, but the earth abideth forever. Etong naobserba niya. Lumilipas ang henerasyon, papalitan ng ibang henerasyon. But the earth abideth forever. Ito yung ginagamit ng mga Jehovah's Witness. Sabi, hindi magugunaw ang mundo kasi ang paniniwala kasi nila, ito na rin yung earth, yung heaven, dito maghahari yung mga anak ni Jehovah. Pero the Bible says, yung sinulat ni King Solomon ito, ay sulat ito ng isang taong inexpose niya ang katotohanan. The earth abided forever. Pag sinabing abided forever, hindi ba magigiba ang earth? Magigiba, hindi naman salita ng Diyos yung sinabi ni Solomon. That his own opinion. Na nakita niya na ang mga generation napapalitan ng ibang generation, pero yung mundo yun pa rin. Walang pagbabago. Ang sinasabi niya rito kung babasahin nyo ay walang pagbabago, nakakasawa na. But the earth, ang sabi ng Biblia, it will destroyed. The earth will destroyed by fire. Yung matinding init ng elemento, sabi ng 1 Peter and 2 Peter 2. Sinabi ng Biblia. Ang earth ay hindi mananatili magpakailanman. Ang sinasabi ni King Solomon dito ay ganun pa rin yung earth na nakita niya. Kasi hindi naman siya mabubuhay ng matagal eh. Hindi tayo mabubuhay ng matagal dito sa mundo at hindi natin makikita kung ano na magiging itsura ng earth. That's what he meant. The sun, verse 5, the sun also ariseth and the sun goeth down and hasteth to his place where he arose. Tandaan ninyo, ang araw po hindi lumulubog at hindi lumilitaw
Ang mundo kasi ay umiikot. Ang pagkakaalam ni King Solomon, ang mundo, ang araw ay lumulubog tapos umaano, yun ang kanyang keen observation. But scientifically, ang araw ay kaya lumilitaw ay dahil ang Earth ay umiikot at ang Earth ay umiikot din naman sa araw, nagro-rotate. Dahil sa science, right? Wrong. Dahil sinabi na ng Diyos sa Biblia, sa Book of Psalms, ng Earth, He hangeth for nothing and nag-i-spiral. Yung science, it fortified the claim of God sa Bible through science. Pino-fortify niya lang. The wind goes down, the wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. Ang naobserba niya yung wind na nanggagaling doon sa south at pumupunta sa north. Pero nakalimutan niya yung easterly wind na sinabi rin ng Biblia na siya nagpahupa sa baha sa panahon ni Noah. So, ang kanyang keen-observation ay yung kaya niya lang ipaliwanag sapagkat katatapos niya lang mag-backslide at manumbalik sa Diyos nung sinulat niya to. Yung kanyang pananaw, mababasa niyo rito sa buong chapter hanggang sa chapter 2. And then, akala niya sa pananaw niya, matalino siya, yung pala hindi. Kaya sinabi niya, vanity is vanity. Inamin niya rin na siya ay useless o vanity. Vain. Wala lahat. Vanity, vanity. At sinabi niya sa verse 12 ng chapter 2, And I turn myself to behold wisdom and madness and folly, for what can the man do that cometh after the king, even that which hath been already done? Then I saw the wisdom excellent folly as far as light excellent darkness. Yung kamangmangan ay dahil sa kanyang talino, lumabas siyang mangmang. When? When he rejected God's guidance. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi wisdom ng sanlibutan ang tinutukoy, kundi wisdom tulad ng sinasabi ng pinangaral ng Panginoon kay Nicodemus sa chapter 3 ng Book of John na yung ihip ng hangin, naririnig mo, nararamdaman mo, pero hindi mo alam kung saan papupunta. That's the kind of wisdom. The wisdom of God is not like this, to see is to believe. No. You have to believe. You have to believe. Kahit hindi mo pa nakikita ang Panginoon sa Kristo, if you believe, yun ang wisdom ng Diyos. Nagkaroon ka ng pananampalataya dahil sa narinig mo sa oras na ito na si Jesus lang ang great God and Savior. Yun ang tinatawag na wisdom ng Diyos. Sapagkat walang iba na makapagdadala sa iyo sa kalangitan, sa kingdom o sa kaharian ng Diyos, kundi si Jesus Christ lang. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi ka makakapunta sa langit if you're in the flesh and blood. Kapag yung physical body mo. Paano ka makakapunta sa langit? Paano? Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon at narinig mo ang huling trompeta ng Diyos, you will be changed. Magkakaroon ka ng glorified body. At yung mga namatay na naalik kay Kristo na nakalibing, sila'y muling mabubuhay at magkakaroon ng katawang hindi na nabubulok tulad ng sa atin. Yun ang wisdom ng Diyos. Yung wisdom ng Diyos na yon, i-impart sa iyo mismo, ikaw mismo na nananalig sa Kanya. Hindi mo makukuha to sa dami ng mga taong sinasamahan mo. Yung wisdom ng Diyos is between you and Him. Ang kailangan mo ay personal na encounter mong personal ang Panginoon at
personal mo na tatanggap sa Kanya ang salvation through faith in the name of our Lord Jesus Christ. Sa pangalan niya. At sa Kanyang mga ginawa at sa Kanyang tinatawag na pagliligtas sa iyo through the offering of His own precious blood, yung Kanyang holy blood, doon sa Calvary. Sabi ni King Solomon, I said in my heart, go to now, I will prove thee with mirth. Therefore, enjoy pleasure, and behold, this is also vanity. Sige, nakita niya. Yung mga pleasure, although nagtrabaho siya o as king, pinaghirapan niya lahat ng bagay. Pero sabi rito, pleasure, enjoyment, is all vanity. Kasi earthly lamang ang mga yun. Yung mga katuwaan ninyo kapag meron kayong gathering ng mga barkada nyo, tropa nyo, ang saya-saya nyo, nakakaraoke pa, di ba? Nagiinuman ng iba sa inyo, naninigarilyo, kain ng kain. That's only for the meantime. Pagkatapos nun, ay wala na. But the Bible says, na sinasabi ng Panginoon, sa kingdom ng Panginoon, ay merong tinatawag na feasting, handaan. At yung mga inimbitahan doon, ay yung mga taong papasok sa handaan. Yung mga taong tumanggap sa Panginoon Kristo bilang tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Kahit anong mga nakuha mo sa mundo na material, dahil nagtrabaho ka, that is correct, magtrabaho kaya. Pero kapag yung mga material na yon, yun ang ginawa mong pang comfort sa sarili mo, at the end, you will say, vanity, vanity. Marami kang properties, ari-arian, lupa. It's not yours, actually. Nakalagay lang sa pangalan mo, nandun sa census o nandun sa munisipyo, yung ari-arian mo, pero you ain't gonna bring it and it won't gonna make you happy. Hindi mo madadala yan kung saan mong gusto, di ba? Ayun ang katotohanan nun. Nagsinungaling sa atin ang maraming preachers. Sinasabi nila, if you believe in God, He will prosper you. Pilit nila na ginagaya si Abraham para gawin mo rin. Ano nangyari kay Abraham? He distributed all of his wealth sa mga anak niya at pinadala sa silangan. At namatay siya na walang anumang ari-arian na naiwan. Maaring yung maraming mga tao ngayon na nakabilang sa mga preachers na yon, nagpupunyagi sila hindi sa spiritual kundi sa material para magpursige kayo at para marami kayong maibigay doon sa mga fellowship o churches na yon. Yun ang tinatawag ng Biblia na pagnenegosyo na ginawa ng mga makasalanan. Tulad ni Judas Iscariot, ininegosyo niya ang Panginoon. Ibinenta niya sa mga Pharisees sa 30 pieces of silver. Huwag ninyong hayaan na kayo'y gamit-gamitin ng iba. Kayong mga alam natin na kayo'y naghahanap kayo ng katotohanan. God said, be still and know that I am God. Be still, meaning, hindi kayo kakampi sa mga yon. Hindi nyo sila pagtatanggol. Be still. Stay dito. Stay where you are. At huwag niyong hayaan na sasabihin sa inyo nila, yung maraming preacher ngayon,
na sinasabi, kami lang ang authorized na magpaliwanag nito. They're liars. Hindi. Hindi ho sila ang final authority para mag-explain ng Bible. Only you and God alone. He will entrust lahat ng wisdom and knowledge na dadaloy sa iyo through reading of this Bible. The Bible is a historical book written, sinulat ng mga tao na ginaid ng Holy Spirit para sabihin nila ang mga masamang ginawa ng mga tao at mabubuting ginawa para mapili natin which is good and righteous. Maaring iba sa inyo ay nagtataka na sa panahon ngayon sa mundo, hindi ko na alam kung kaninong tinig ang susundin ko. Huwag kayong tumingin sa mga tinig nun. Huwag kayong makinig sa mga tinig na napakaraming majority ng mga tao na iisa sinisigaw. Remember, uulitin ko, ang relasyon sa Diyos is between you and God alone. You and God alone. Wala kayong pwedeng maging ibang tagamamagitan because there is only one mediator between God and man, our Lord Jesus Christ. 1 Timothy 2:5. Bakit natin na ipagkakatiwala sa iba ang ating kapalaran? Bakit nyo ipagkakatiwala? Kung yung kapalaran na yun ay nakasulat na pala sa aklat ng buhay na nandito sa Biblia, sa inyo. You only need to do is to swim. Langiin nyo yun. Sabi nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Huwag kayong matakot. Nasaliksikin ninyo ang katotohanan. Saliksikin ninyo kung tunay nga kayo na citizen ng heaven. Meron citizenship sa langit, sinabi ng Apostol Pablo. Saliksikin ninyo. Lord, where I came from, at saan ako pupunta, Lord? Kapag hindi ninyo sinaliksik ang inyong sarili ngayon, at hindi nyo pinag-aralan, saan ako tutungo, Panginoon? Ano na ngayon ang gagawin ko, Panginoon? Kapag huli na ang lahat sa iyo, you cannot ask someone na, can you please pray for me para gumaling ako? You and God alone dapat ang nag-uusap. God doesn't need mediator na nagmumula sa ibang tao. Because Christ, He is the only one na righteous and rightful na magmi-mediate sa iyo. Hindi ang pastor o preacher na yon o yung mga members nila. They don't care about your soul, kapatid. They just want you to get well so that you can come back to their churches and then so that you can give na mga abulay o pera o tithes and offering. But what I'm trying to say is focus on the reality ng salvation is very personal. It's between you and God alone.